Sino-sino ba ang mga mapalad na nanalo at natalo ngayon nakaraan eleksyon? Ano ba ang mga pangako at nagawa nila para manalo? Kung bago ka lang sa aking channel, i-click subscribe button, like and share. Maraming salamat po. Ano nga ba ang Duterte Youth? Ano ba ang kinakatawan ng Duterte Youth? Ang mga kabataan ba? Oh, ang pagprotekta lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Duterte Youth, opisyal na tungkulin na pasiglahin ang republika sa pamamagitan ng Enlightenment of the Youth Sectoral Party List Organization, ay isang right-wing youth organization na sumusuporta sa administrasyon ng ika-16 na Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Narito ang panayam kay Ronald Cardima mula kay Pinky Web. Sandali, ano muna yung pulang band na nasa arm mo? It's part of our Duterte Youth uniform. We have bush jackets. Okay. But I was caught in the MRT. I just wore barong. Nagpalit ka? Yes. Okay, so yan ang nyo, parang Part of the uniform. part ng uniform nyo. Gaano kalaki ba tong Duterte Youth? We're currently around 650 members all over the country. And we were supporters of President Duterte when he was still mayor during the campaign. Kailan pa to nag-umpisa? Kung mayor pa lang siya during the campaign, Yes. kailan talaga nag-snowball itong? So nag-umpisa, mayor pa lang si Mayor Duterte, meron ng Duterte Youth. Started only this year. This Early year, during the campaign. Oo. Sabi mo, you're about 600. How did it begin? Paano ba nag-umpisa itong Duterte Youth? When we saw him as our candidate, our group were composed of ROTC officers. So we saw that in Mayor Duterte, we had a leader who is focused on public order and safety, in anti-crime and in anti-drugs. So we supported him. We attended his rallies here in Luzon and in the other parts of the country. So we branded ourselves as Duterte Youth during the campaign. Is it getting bigger? Dumadami ba yung grupo? Yung mga members ng group? Yes, last Friday when we went to Luneta, after that, there were many messaging us in Facebook that they want to join. How can they join? They want to support President Duterte and join us in rallies. Nangampanya din silang manalo ng pwesto sa House of Representatives sa pamamagitan ng party list representation noong 2019 elections kung saan nakakuha sila ng isang solong upuan. Gayunpaman, ang grupo ay sumailalim sa isang kontrobersya dahil sa mga nominado nito kabilang si Ronald Cardima na hindi bahagi mismo ng sektor ng kabataan. Inamin ni Ronald Cardima na ang kanyang grupo ay inihalin tulad sa Hitler Youth ng Nazi Party, ngunit binigyang diin na ang organisasyong Aleman ay umiral sa isang iba't ibang henerasyon. Siya ay tumugon sa mga gumuhit ng mga paghahambing na ang Hitler Youth ay walang patent sa pangalan nito, na hindi ipinagbabawal, para sa isang grupo na ay lakip ang salitang kabataan sa isang pangalan ng isang nunji na bansa, na pangalan ng isang hindi remarked na bansa. Matagumpay ang ginawa ng Duterte Youth na manalo ng kahit man lang isang pwesto sa 2019 Philippine House of Representatives election sa pamamagitan ng party list representation. Ang kanilang 5 opisyal na nominado ay ang mga sumusunod mula 1st hanggang 5th, Dushel Marie Suarez, Joseph de Guzman, Ben Ilde de Guzman, Arnaldo Villafranca, at Elizabeth Ann Cardima. Gayunpaman, lahat ng 5 nominado ay umatras at ang pinuno ng Duterte Youth na si Ronald Cardima na siya ring tagapangulo ng National Youth Commission ay naghain ng substitution sa hanggaring mapunan mismo ang pwesto. Kaugnay ng bid ni Cardima, pinagtatalunan kung naghain siya ng substitution sa oras bago magsara ang botohan noong ika-13 ng Mayo at kung kwalipikado siyang kumatawan sa kabataang Duterte sa House of Representatives. Noong ika-5 ng Agosto taong 2019, kinansela ng unang dibisyon ng Commission on Elections, Philippines, COMELEC, ang kanyang nominasyon bilang party list representative ng Duterte Youth sa botong 2-0. Ang desisyon ay sinang-ayunan ni Commissioner Rowena Guanzon at Marlon Casquejo, habang si Commissioner Alpareño ay wala sa mga opisyal na negosyo. Ang pagkansela ay nag-ugat sa pahayag ni Cardima na siya ay karapat-dapat para sa nominasyon sa kanyang Certificate of Acceptance and Nomination, na itinuring ng COMELEC na material misrepresentation dahil sa 25 hanggang 30 anyos na edad na kinakailangan na itinakda ng party list law. Ang isang sertipiko ng proklamasyon ay hindi ibibigay kay Cardima at hindi siya maaaring maupo sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas. Ito ang isang panayam kay Attorney Guanzon. Application for substitution. It doesn't mean that he's already substituted as nominee. It only means that we accepted or
that resolution comes out, it only means, due course means, that the COMELEC accepted his application for substitution. Noong 12 ng Pebrero taong 2020, pinal na pinasiyahan ng COMELEC ang diskwalipikasyon sa nominasyon ni Ronald Cardima sa party list group, ang Duterte Youth. Ibinasura ng desisyon ang mosyon para sa muling pagsasaalang-alang ng Cardima, na binanggit na ang sariling pagpuno ni Cardima sa kanyang pag-withdraw bilang unang nominado ay hindi karapat-dapat na umupo bilang isang kinatawan ng sektor ng kabataan ay katumbas ng pagtanggap sa desisyon. Noong 13 ng Oktubre taong 2020, pinagkalooban ng COMELEC ang Duterte Youth Party List nominee na si Dushel Marie Suarez Cardima, ng Certificate of Proclamation. Sino itong si Dushel Marie Suarez ang pumalit kay Ronald Cardima? Si Suarez ay ipinanganak at lumaki sa lungsod ng Calamba. Siya ang asawa ni Undersecretary Ronald Cardima, ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Tignan naman natin ang mga nagawa ng Duterte Youth sa mga kabataan. At ano ang mga House Bill na nagawa nila? Ang kabataang Duterte ay gumawa lamang ng isang batas sa 18th Congress. Ang kabataang Duterte, bilang kinatawan ni Dushel Marie Cardima, ay pangunahing nag-akda ng kabuuang 15 panukalang batas mula 2019 hanggang 2022, na isa lamang ang naipasa bilang batas, 11,639 o ang General Appropriations Act of 2022. Bakit nanalo pa ang Duterte Youth kung walang nagagawa sa mga kabataan? Dahil ito sa solid Duterte supporter lalo na sa Davao City. Nanumpa si Drexy May Suarez Cardima sa panunungkulan noong 30 ng Mayo taong 2022, naging isang kinatawan sa pamamagitan ng Duterte Youth Party List, na nakakuha ng pwesto sa 2022 Philippine General Election. Bilang unang nominado ng party list, nagtagumpay siya sa posisyon kasunod ng tagumpay sa electoral ng partido. Sino si Drexy May Suarez? Si Drexy May Suarez ay ipinanganak noong 28 ng Agosto taong 1976 sa Quezon City, Pilipinas. Siya ay half-sister ni Ronald Cardima. Noong Hulyo taong 2022, naghain si Cardima ng resolusyon sa House na naglalayong ibalik ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport pabalik sa Manila International Airport na iginiit na hindi dapat mapolitika ang pangalan ng paliparan. Ang paliparan ay ipinangalan kay Benigno Aquino Jr., isang kritiko ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na pinaslang sa paliparan. Noong Agosto taong 2023, itinaguyod ni Cardima ang mas malaking alokasyon ng budget para sa Korte Suprema, na humihiling ng 72 na bilyong piso para sa sangay ng hudikatura. Ang panukalang ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas mula sa mga nakaraang budget at nilayon upang palakasin ang kapasidad ng pagpapatakbo ng hudikatura. Noong Setyembre taong 2024, kabilang si Cardima sa mga mambabatas na naghain ng panukalang batas na naglalayong ibalik ang parusang kamatayan sa Pilipinas. Ang iminungkahing batas ay naglalayong muling ipataw ang parusang kamatayan para sa ilang mga karumal-dumal na krimen, na nagpatuloy sa isang kontrobersyal na posisyon sa patakaran na suportado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ng kanyang administrasyon. Noong Nobyembre taong 2024, naging headline si Cardima nang kailangang itama siya ng mga veteranong mambabatas sa panahon ng pagdinig sa Kongreso. Itinampok ng insidente ang mga tensyon sa pagitan ng mga itinatag na miyembro ng lehislatura at mga kinatawan mula sa mga mas bagong grupong politikal tulad ng Kabataang Duterte. Noong Nobyembre taong 2024 din, pampublikong kinwestiyon ni Cardima ang pagpuna ng komisyon sa konstitusyonal sa mga pinunong pampolitika, na ipinagtanggol ang kanyang tinukoy bilang dalawang pinakapinagkakatiwalaang pinuno ng bansa. Ang kanyang pahayag ay sumasalamin sa patuloy na pagkakahati-hati sa politika ng Pilipinas kasunod ng Administrasyong Duterte. Ang Kabataang Duterte ay gumawa lamang ng isang batas sa 19th Congress. Ang Kabataang Duterte, bilang kinatawan ni Dushel Marie Cardima, ay pangunahing nag-akda ng kabuuang 15 panukalang batas mula 2019 hanggang 2022, na isa lamang ang naipasa bilang batas, 11,639 o ang General Appropriations Act of 2022. Ngayon eleksyon 2025 ang Duterte Youth Party List ay ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng 3 pwesto ang Duterte Youth matapos manalo ng isa lamang sa bawat nakaraang 2 kongreso.
Ang malakas na pagpapakita nito, na may 2.3 milyong boto sa ngayon, ay hindi nakakagulat kahit sa mga survey bago ang halalan. Iniugnay ng mga analyst ang pagganap nito sa mga kamakailang pag-unlad, kabilang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, ICC, at ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nominees for 2025 elections: first, Drixie May Suarez Cardima; second, Berlin Baday Lingua; third, Ron Godfrey Wagawag Bawalan. Makakapaghigante na sila sa NBI, may pahayag dito si Ronald Cardima, ang chairman ng Duterte Youth Party List. I do not know why the NBI is even filing a case against me. You know, may mali yung NBI dyan eh. Alam nyo, pinakita ng NBI yung mismong residence ko, address ko sa TV. That is protected by the Data Privacy Act. Kinakasuhan mo isang tao, tapos pinakita mo kung saan siya nakatira. You are a lawyer. You are all lawyers. And you showed the address of the person you are claiming to be, yung kinakasuhan ninyo. Mali yun eh. Pwede silang kasuhan dun eh. Pangalawa, babalikan namin yan sa Congress. Pagdasal nyo hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Bakit ganyan yung mga iniimbestigahan ninyo? National Bureau of Investigation kayo. Ang daming napapatay, nakikidnap ngayon. Ang iniimbestigahan ninyo, yung mga nagsasalita patungkol sa mga possible abuses ng government. We are just reacting to what the government is doing. Hindi dapat yan ang linyahan ng NBI. Ang linyahan nyo, National Bureau of Investigation, to investigate kidnappings, murder, and iba't ibang heinous crime sa ating bansa. Parang pang barangay tanod yung ginagawa ninyo. Sir, you mentioned na babalikan nyo ang NBI should you win a seat in Congress in the upcoming May 2025 elections. Do we expect a tit for tat coming from an elected official? Or is it accurate to say na gagantihan nyo yung NBI when it comes to the filing of charges? You said that. Wait na. Yung No, sir. In your words, you said babalikan ko. Yeah, Ipagdasal nyo na wag manalo ang Duterte Party List. That gagantihan term came from you. Ang sabi ko, babalikan namin. Why? Every agency of government, I was head of agency before, every agency of government, we go to Congress to ask for budget. So NBI will ask hundreds of millions of budget, baka billions pa, from Congress. And they will say that they are the agency in charge of investigating heinous crimes, kidnapping, murder, and kung ano-anong nangyayari sa lipunan. Tapos ang maririnig lang nating iniimbestigahan ng NBI ngayon, yung mga dating kakampi ni Pangulong Duterte. Sa dami ng kidnapping ngayon at pagpatay, hindi natin narinig yung NBI magsalita. Yan ang ipapaimbestiga natin sa Kongreso. Why are you asking for hundreds of millions and even billions of budget as an investigating agency where in fact we did not hear you investigate the recent kidnappings and murder of several Filipinos? Okay. Nabigo naman ang Duterte Youth Party List Chair na si Ronald Cardima at ang kanyang asawa, ang dating kinatawan ng grupo na si Dushel Marie Cardima, na makakuha ng pampublikong tungkulin nang matalo sila sa kani-kanilang karera sa Laguna. Si Ronald ay tumakbo bilang Laguna Board Member na kumakatawan sa Calamba City at pumangatlo. Si Dushel Marie ay tumakbo bilang konsehal ng Calamba at ika-15 na pwesto. Nauna nang sinubukan ng mag-asawang Cardima na magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House of Representatives, ngunit hindi ito tinanggap ng mga staff members ng Office of the Secretary General dahil wala sa opisina noon si Secretary General Reginaldo Velasco. Ano nga ba ang Akbayan Party List? Ang Akbayan Citizens Action Party, na mas kilala bilang Akbayan, the escort of each other, o the support for one another, o the collective putting of an arm over the shoulders of another, ay isang sosyal-demokratiko at progresibong partidong pampulitika sa Pilipinas. Ang Akbayan ay kilala bilang isang nangungunang miyembro ng progresibong kilusan sa Pilipinas, na nabuo noong 1998 ng iba't ibang progresibong organisasyong pampulitika.
Ano ba nga ba ang kinakatawan at hadhikain ng Akbayan Party List? Simula noong 1994, nagpulong ang mga grupong makademokrasya sa buong bansa upang hubugin ang mga layunin at plano ng akbayan. Nagsama-sama ang mga sektor tulad ng paggawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, LGBTQIA dagdag, mga propesyonal, manggagawa sa ibang bansa, at mga maralita sa lungsod upang bumuo ng isang nagkakaisang pananaw. Ang mga grupong pinamumunuan ng komunidad ay itinayo sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Sino ang mga nominees ng Akbayan Party List? Shell Jokno First Nominee, Party List. Percival Sendanya Second Nominee, Party List. Dada Kiram Izamula Third Nominee, Party List. Si Jose Manuel Tadeo, Shell, Ikasyano Jokno ay isang Pilipinong politiko at abogado na isang kinatawan hinirang para sa Akbayan Party List. Siya ay kasabay na tagapangulo ng Free Legal Assistance Group at ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation. Ipinanganak sa Pasay, si Jokno ay anak ni dating Senador Jose W. Jokno. Si Percival, Percy, Valar Sendanya, ipinanganak noong ika-6 ng Setyembre taong 1976, ay isang Pilipinong politiko at manunulat, isa, na nagsilbi bilang kinatawan para sa Akbayan Party List mula noong Setyembre taong 2024. Noong Nobyembre taong 2024, ipinakilala ni Sendanya ang House Bill No. 11,044, na kilala bilang Kian Bill. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong ipagbawal ang mga gawain tulad ng tokhang, listahan ng droga, at torture na nauugnay sa digmaang droga sa Pilipinas. Ang panukalang batas ay pinangalanan kay Kian de los Santos, isang binatilyo na ang pagkamatay sa isang anti-drug operation ay nagdulot ng galit ng bansa. Layunin ng panukalang batas ni Sendanya na isulong ang pananagutan at karapatang pantao sa diskarte ng gobyerno sa pagpapatupad Kay ng Congressman droga. Sendanya, layon sa kanyang panukala na maiwasan na ang pagpatay sa iba pang inosenteng individual tulad ni Kian at imbes na dahas at bala, kailangan anyang lunas at paglingap sa drug users ang mga ibabaw. Target sa Kian Bill na matuldukan na ang tokhang o drug list, torture Mga at karapatan ng LGBTQ dagdag si Sendanya ay matagal ng tagapagtaguyod para sa mga karapatan ng LGBTQ dagdag sa Pilipinas. Binigyang diin niya ang pangangailangan para sa legal na pagkilala, komprehensibong batas laban sa diskriminasyon, at ang paglikha ng mga inclusive public space. Ang kanyang advokasya ay minarkahan ng malakas na suporta para sa mga legal na balangkas na nagpapatunay sa mga karapatan at pagkakakilanlan ng mga LGBTQ dagdag na individual. Patuloy na itinulak ni Sendanya ang mga batas na nagpoprotekta laban sa diskriminasyon batay sa oryentasyong sexual at pagkakakilanlang pangkasarian, gayon din ang mga patakarang nagtataguyod ng mas ligtas at mas inklusibong kapaligiran para sa komunidad ng LGBTQ dagdag sa iba't ibang sektor. Empowerment ng kabataan batay sa kanyang karanasan bilang dating komisyoner ng Pambansang Komisyon sa Kabataan, si Sendanya ay naging isang malakas na tagapagtaguyod para sa empowerment ng kabataan. Aktibo niyang itinaguyod ang pakikilahok ng kabataan sa pamamahala at paggawa ng patakaran, na binibigyang diin ang kahalagahan ng naa-access, dekalidad na edukasyon at ang paglikha ng mga ligtas, sumusuportang mga puwang para sa mga kabataan na makisali at umunlad sa kanilang mga komunidad. Si Dada Kiram Izamula, ipinanganak na Hema Kiram Izamula, ika-26 ng Pebrero taong 1985, ay isang Pilipina na politiko, negosyante, at pinuno ng kababaihang Moro na isang kinatawan hinirang ng kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas, na kumakatawan sa akbayan. Siya ang ikatlong nominado ng partido sa 2025 Philippine House of Representatives election, kasama sina Shell Jokno at Percival Sendanya. Ang halalan sa taong ito ay minarkahan ng unang pagkakataon sa loob ng mahigit 2 dekada na ang grupo ay nakakuha ng 3 pwesto, isang tagumpay na huli nitong nakamit noong 2004. Isang malaking pagbabalik. Noong 2022, halos nawalan din ito ng representasyon ng buo, na pumwesto sa ika-57 kapag ang nangungunang 56 na party list lamang ang inilaan na pwesto. Sa huli ay nakarating ito sa Kongreso pagkatapos na idiskwalipika ng Korte Suprema ang angwaray noong 2024. Tinalo rin ng akbayan ang Duterte Youth, isang grupong itinatag noong 2016 bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte,
sa humigit kumulang 450,000 boto. Patuloy na nangingibabaw ang akbayan sa party list race, tinalo ang Duterte Youth sa halos kalahating milyong boto at nalampasan ng 153 iba pang grupo, ayon sa pinakahuling partial at hindi opisyal na resulta ng halalan. Sa pagsalungat sa pre-election preference survey, gumawa ng sorpresa ang akbayan sa 2025 midterm elections. Sa sandaling nakitang nanganganib na mawala ng pwesto batay sa mga projection ng ilang polling firms, ang party list ang lumabas bilang nangunguna matapos ang mga Pilipinong botante ay gumawa ng kanilang mga pinal na pagpili sa 12 ng Mayo na halalan. Nakaipon ang akbayan ng mahigit 2.776 milyong boto noong 2:41 PM noong 15 ng Mayo, ang pinakamagandang performance ng party list hanggang ngayon. Ang huling beses na nakatanggap ito ng mahigit 1 milyong boto ay noong 2010. Ano ang Kabataan Party List? Kabataan, also known as the Kabataan Party List, KPL, Youth Party List, and formerly known as ang Nagkakaisang Kabataan para sa Sambayanan, Anak ng Bayan, LEAD. The United Youth for the People is a party list in the Philippines affiliated with the leftist political coalition Makabayan. Kasalukuyan itong kinakatawan ni Raul Manuel sa Kongreso ng Pilipinas mula noong 2022. Ang pinagmulan ng kabataan ay matutuntun pabalik sa grupo ng kabataan na Estrada Resign Youth Movement, ERYM, isang grupong kilalang-kilala noong ikalawang revolusyon sa EDSA noong 2001. Pagkatapos ay pinalitan nito ang sarili bilang Youth Movement for Justice and Meaningful Change, YMJC, noong Administrasyong Arroyo. Ano ang kinakatawan ng Kabataan Party List? Ang party list ay kumakatawan sa sektor ng kabataan, at naglalayong pasiglahin ang pagkakaisa ng kabataang Pilipino para sa pagbabago sa lipunan, sa paniniwalang ang kabataan ay dapat italaga ang kanilang talino, lakas, at tapang sa pagbuo ng isang bagong lipunang walang katiwalian, kawalan ng katarungan, at ang party list ay unang nabuo noong 2001 pagkatapos ng ikalawang EDSA Revolution, at nag-agawan para sa isang pwesto sa Kongreso noong 2004 elections, kung saan nabigo silang makakuha ng isang upuan. Gayunpaman, nagawa nilang makakuha ng isang solong upuan sa mga sumunod na halalan mula noon. Sa divorce bill naman pabor ang Kabataan Party List, narito ang paliwanag. Bilang kinatawan ng sektor na kilala sa pagiging kritikal at bukas ang isipan sa mga progresibong panukala, bumoboto ang Kabataan Party List ng yes. This yes vote is not an additional means to break up families, but it is an additional means to break free, to provide married individuals with expanded options to break free from abuse. This yes vote is not to prescribe a lower value for relationships, but it is to promote stronger relationships and a fresh start for those who have been freed from abuse. This yes vote is not to leave the young to be lost and confused, but it is to help guide the youth to know what's acceptable and what's not acceptable in the relationships that they themselves will form, so that the youth can be in marriages that truly uphold mutual respect. Through this bill, Mr. Speaker, we hope that no couple will remain complacent in their relationship just because there are guarantees for the continuation of marriage regardless of what they do. Through this bill, we encourage young ones who will later on enter their own marriages to do their part and to do their best in maintaining healthy relationships. This is aligned with what the Filipino youth of today are generally open to and what more and more young Filipinos demand, a higher standard for relationships and marriages. Simply put, Mr. Speaker, we vote yes to this bill. Para sa 2025 elections, ilalagay ng party list si dating University of the Philippines Student Regent at abogadong si Rene Co bilang unang nominado. Sino itong first nominee ng Kabataan Party List na si Rene Co? Si Rene Luis Mandeco, ipinanganak noong 3 ng Nobyembre taong 1997, ay isang Pilipinong politiko at abogado na tumakbo bilang unang nominado ng kabataan sa 2025 Philippine House of Representatives elections. Sinabi niya na isa sa mga unang prioridad na isusulong ng Kabataan Party List sa susunod na Kongreso ay ang panukalang batas ng mga mag-aaral laban sa panunupil sa campus,
gayon din ang mga hakbang laban sa online sexual exploitation ng mga bata at para sa mental health concern sa mga kabataan. Sinabi rin niya na ang agenda ng kabataan ay laban sa paglaganap ng political dynasty sa Pilipinas. Narito ang mga House Bill na nagawa ng Kabataan Party List para sa kapakanan ng mga kabataan. Mayroon na garantisadong kahit isang pwesto ang Kabataan Party List sa House of Representatives pagkatapos ng 2025 elections. Ang mga resultang ito ay batay sa partial, unofficial tally simula 5:02 AM noong Martes 13 ng Mayo, batay sa pag-uulat ng 75,142% na nagmula sa Commission on Elections, COMELEC, media server. Narito ang mga party list group na umabot ng hindi bababa sa 2% ng kabuuang bahagi ng boto, na automatikong nagbibigay sa kanila ng isang pwesto. Narito ang panayam kay COMELEC Chairman Garcia. Ang mga party list na grupo na tumatanggap ng hindi bababa sa 2% ng kabuuang mga boto sa party list ay may karapatan sa isang pwesto sa Kongreso at ang top performing group ay maaaring makakuha ng maximum na 3 pwesto. Ang COMELEC, gayunpaman, ay maaari pa ring magbigay ng mga pwesto sa mga grupong mababa sa threshold na ito upang punan ang 20% kota para sa party list representation sa Kamara. Halimbawa, 6 lamang sa 55 nanalong party list na grupo ang nalampasan ang 2% vote share requirement sa 2022 elections. Kabilang ang Alona party list sa mga nakakuha pa rin ng representasyon sa kabila ng nakakuha lamang ng 0.65% ng kabuuang mga boto. Ang katulad na kalakaran ay nakita sa 2019 elections kung saan 8 lamang sa 51 nanalong grupo ang lumampas sa 2% threshold. Ang Kabataan Party List, isa sa mga huling nakakuha ng pwesto, ay nakatanggap lamang ng 0.7% ng boto. Punta naman tayo sa mga senador. Si Wilfredo Buendia Revillame ay isinilang noong ika-27 ng Enero taong 1961 sa Cabanatuan, Nueva Ecija kay Mirna Buendia, na hindi kailanman nakapagpakasal sa kanyang ama bago siya namatay noong 1980s, ang kanyang mga kapatid ay umabot sa 6 sa panig ng kanyang ina at 8 sa panig ng kanyang ama. Si Revillame ay inilipat sa Angeles City, Pampanga at Caloocan sa Metro Manila sa lalong madaling panahon pagkatapos, inaalagaan ng iba't ibang kamag-anak noong kanyang kabataan. Siya ay kumuha ng iba't ibang kakaibang trabaho, tulad ng pagtatanghal sa kalye, pagtitinda ng dyaryo, pagtatrabaho bilang pampasaherong barker, at paglilinis ng mga jeepney. Si Revillame ay paulit-ulit na nakumbinsi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong senador. Siya ay kumbinsido na tumakbo para sa isang pampulitikang posisyon sa 2010 pambansang halalan. Binalaan siya ng komedyanteng si Dolphy laban sa pagsasabing ang politika ay isang mas madumi na larangan kaysa sa show business. Politika, no, it's not my cup of tea. Sabi ko nga, naging joke pa nga. Sabi ko, ayoko, natatakot ako. Ba't ka matatakot? Sigurado ka naman mananalo. Doon ako natatakot, baka manalo ako, sabi ko. Pero sabi ko, bigyan na natin doon sa iba. Sabi ko, yung mas nataas ang pinag-aralan, kumuha ng talagang parang ekonomiya, ng abogado ko naman. Kasi mas naintindihan nila yung ako. Tama na itong sa akin show business, pagpapasaya ako ng tao, that's good enough for me. Kung dadagdag ako niya, ayoko niyan, dahil magkakaroon ako ng kaaway kako. Diyan kasi, pag nandiyan ka na, meron ka mga kaibigan dyan, na mamaya ay papasukan ka ng mga illegal na transaksyon, eh hindi ko pwede tanggapin yung mga ganon. Pag hindi mo tinanggap, kaaway mo na yon. So, I'd rather not go to politics. Dirty na yung artista, mas dirty pa yung politics. Okay. Thank you so much. Okay, you're welcome. Kuha niya ang nooy Wowowi host na ipagpatuloy ang pagpapasaya ng mga tao, at baka, mamaya, pagkatapos ay isaalang-alang ang pagpasok sa politika. Hindi tumakbo si Revillame. Nagpahayag ng interes si Revillame na tumakbo sa posisyon ng senador para sa 2025 Senate election noong ika-30 ng Enero taong 2024 nang ideklara niya ito sa isang anti-charter change rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, binawi niya ang plano noong Hulyo taong 2024 dahil sa 3 taong kontrata sa TV5 na nagbabawal sa kanya na masangkot sa politika. Gayunpaman noong ika-8 ng Oktubre taong 2024, naghain si Revillame ng kanyang kandidatura para tumakbo sa 2025 election.
Binigyan siya ng permiso mula sa tagapangulo ng MediaQuest na si Manny V. Pangilinan at TV5. Sa pagtugon sa mga alalahanin sa kanyang kawalan ng karanasan sa paggawa ng batas, iginiit ni Revillame na sapat na para sa isang tao na magkaroon ng pusong bukas sa pagtulong sa kapwa. Inamin niya na wala siyang legislative platform. Sa kabila ng nangunguna sa pre-election survey gayunpaman, natalo si Revillame, na pumwesto sa ika-22 sa mga opisyal na resulta. Bakit hindi nanalo si Revillame? Ano ba ang plataporma niya at anoong mga ginawang panliligaw sa mga botante? Narito tignan natin. Ang tanong ko lang, Hebe! Pag nag-away-away kami sa sinalang, tama na, Hebe! 5,000? Pag nag-away kami nila, Tulmo, bigyan ng Jackie Chan. Kung mamimili ako ng tao, bakit ako tatakbo pa kung may pipiliin akong kulay? Nakita mo itong suot ko puti? Walang bahid ng dumi. Walang kulay na iba. Ikaw po ba nagsabi kay former President Duterte that you're running for I Senate? talked to Senator Bongo, pagpaalam mo ako. I talked to the Vice President na sabi ko, I'm running. Kanina lang po yun, yung conversations niyo. Kahapon. Ano po sabi nila? Makakarating. Yun lang, pakisabi na lang. Kasi syempre wala naman akong way makipag-usap kay Presidente Duterte. Wala bang advice binigay Alam mo, sa inyo? alam mo, I'll tell you this. Maano akong tao maayos akong tao, marespeto ako. Kinausap ko lahat. The Vice President, Senator Bongo, Senator Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Senator Tito Soto. I've talked to them. Even Honey Rose Mercado from Malacanang. Giving courtesy na ito yung bala ko, baka tumakbo ko, ano ba sa tingin nyo? I'm asking advices, no? So, okay naman sila lahat, positive. And the most important thing is si MVP. Kasi I have a contact with TV5. No? Sinabi niya, sige, mag-usap kayo ni Jane, ni Ma'am Jane, saka ni Ma'am Shena, mag-usapan natin, and let's meet kung ano plano mo. So if possible, will you be keeping your show in TV5? Yes, kasi Sabay tinanong ko na kay Chairman Garcia kanina, yes, hanggang February 10, you can still do your show. February 11, hindi na pwede. Kasi campaign time na yan. Yes. Wala pong bilin sa iyo si VP Sara? Sabi lang niya, good luck. Kung ano yung matutulong ko sa'yo, sabihin mo lang. Siyempre, hindi na ako salamat to, Vice. Basta nagbibigay lang ako ng kortesiya. Even with Honey Rose Mercado from Malacanang. Sinabi ko, pakisabi kay First Lady, kay mahal na Pangulo na I'm running, hindi ako kalaban, kasama ako kung gusto ko magpasaya. In fact, nasabi ko pa sa kanya, you can use my show. I can go around the world para sa OFWs. Yeah. You know, papasaya natin. Yung parang kinating First Lady Imelda Marcos, yung balik saya. Ako more of gusto ko yung makakapagpasaya sa mga Pilipino. Paano niyo po ipagsasabay yun? Yung bilang, kung kayo po ay nanalo bilang senador, yung show nyo, will you still do that every day? Kasabay? Na, di ba, sa Senate, what I hahatiin heard is Monday, Tuesday, Wednesday. Yes. Di ba? So, bisa baka may May Thursday. session days. Meron akong Thursday, Friday, Saturday na sa show. Like Senator Soto. Di ba may itbulaga pa na siya? Magbabasa po kayo ng So may bills. mga araw na wala kayo? Alam mo, yung bills na yan, ang The dami bills are hundreds alam mo, ang of dami ng pages batas na long. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador mas legislative Para talaga. saan? Para sa bansa? Ang dami ng ang batas na ginawa. Ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Oh. But yeah, that's Senate's main role. Legislative chamber siya. Oh, but So it's ano your job gagawin ko? to- Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa na from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinakagusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Si Emmanuel Dapiedren Pacquiao Sr., ipinanganak noong ika-17 ng Disyembre taong 1978, ay isang Pilipinong politiko, negosyante, at dating propesyonal na boksingero. Tinaguriang Pacman, siya ay malawak na itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang propesyonal na boksingero sa lahat ng panahon. Dati siyang nagsilbi bilang senador ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Noong Hunyo taong 2020, ang dating promoter ni Pacquiao na si Bob Arum ay nagpahayag na ang senador ay nagpahayag na siya ay tatakbo sa 2022 sa isang pakikipag-usap sa kanya na binibigkas ang, "Bob, ako ay tatakbo sa 2022 at, kapag ako ay nanalo, gusto kita doon sa aking inaugurasyon."
Kasama sa kanyang mga plataporma ang paglutas ng katiwalian at ang pangako ng mga proyektong pabahay sa buong bansa para sa mahihirap. Mula nang magsimula ang campaign period noong Pebrero, nahirapan siya sa mga presidential survey na may mababang rating na nagraranggo sa ika-4 hanggang ika-5 sa mga kandidato, bumaba sa kasing baba ng 1.8% noong Marso taong 2022 poll ng Publicus Asia at 8% sa Pulse Asia sa pagtaas ng kanyang disapproval rating. Noong Marso taong 2022, sa gitna ng mga kamakailang balita tungkol sa hindi nabayarang buwis sa estate ng frontrunner na si Bongbong Marcos na nagkakahalaga ng 200 na bilyong piso, hayagang hinamon ni Pacquiao si Marcos sa isang one-on-one na debate at gumawa ng mga puna laban sa mga kritiko na nagsasabing hindi siya sapat na matalino para maging pangulo, na nagsasabing ang pinakapipi sa bansang ito ay ang mga bumoto para sa isang Mandar Ambong. Si Pacquiao ay pumangatlo lamang sa halalan na may humigit kumulang 4 na milyong boto at kalaunan ay pumayag kay Marcos, na nanalo sa pamamagitan ng landslide. Narito naman ang mga nagawang batas ni Manny Pacquiao mula noong sumabak siya sa politika. 2025 midterm elections noong ika-12 ng Mayo. Ang dating senador at boxing icon na si Manny Pacquiao ay hindi nagtagumpay sa kanyang hangarin na bumalik sa Senado 3 taon matapos ang kanyang nabigong pagtakbo sa pagkapangulo noong 2022. Lumalabas sa datos ng Commission on Elections, COMELEC, na ika-18 si Pacquiao na may 10,397,133 boto, na malayo sa Magic 12 winner sa senatorial race. Umaasa si Pacquiao na muling maitatag ang sarili sa pambansang entablado pagkatapos ng maikling pahinga. Dati siyang nagsilbi bilang senador mula 2016 hanggang 2022, matapos simulan ang kanyang pampulitikang tungkulin bilang kinatawan ng Sarangani noong 2010. Nabigo ang mga miyembro ng pamilya Pacquiao na makakuha ng isang solong pwesto sa Kongreso sa 2025 midterm elections noong ika-12 ng Mayo. 2 sa mga miyembro ng pamilya ni Pacquiao ang nagkulang din sa kanilang mga pagtatangka na muling pumasok sa politika sa pamamagitan ng House of Representatives. Nabigo ang kanyang asawa at dating Sarangani Vice Governor na si Jinky Pacquiao na makakuha ng pwesto sa Kongreso sa pamamagitan ng party list system. Siya ang pangalawang nominado ng Maharlikang Pilipino sa Bagong Lipunan, MPBL, isang grupo na nakatanggap lamang ng 23,189 na boto at ika-149 sa 2025 elections. Ang nakababatang kapatid ni Pacquiao na si Alfredo "Bobby" Pacquiao, samantala, ay nabigo rin na makabalik sa politika, kasunod ng dati niyang panunungkulan bilang party list representative sa ilalim ng OFW Family Club mula 2019 hanggang 2022. Nabigo ang isang Pacman, kasama si Bobby Pacquiao bilang pangalawang nominado, na mapanatili ang pwesto sa House of Representatives matapos makatanggap ng 233,976 na boto at mailagay sa ika-63 sa party list race. Si Ramon Bautista Bong Revilla Jr., ipinanganak na Jose Mari Mortal Bautista, ika-25 ng Setyembre taong 1966, ay isang Pilipinong artista, direktor, producer, presenter sa telebisyon at politiko na nagsisilbing senador mula 2019, at dati mula 2004 hanggang 2016. Anak ng aktor-politician na si Ramon Revilla Sr., siya mismo ay naging action star noong 1980s at 1990s bilang si Ramon Bong Revilla Jr., na pinagbibidahan sa serye ng pelikulang Alias Pogi bilang titular na pulis na si Henry Cruz. Siya ang chairman ng Videogram Regulatory Board, ngayon ay Optical Media Board, mula 2002 hanggang 2004. Si Revilla ay unang nahalal sa Senado noong 2004. Matagumpay siyang tumakbo para sa ikalawang termino at nanguna sa pagkasenador noong 2010. Ang umano'y pagkakasangkot niya sa pork barrel scam ay nagbunsod sa Sandigan Bayan na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya at sa iba pang kapwa-akusado noong ika-20 ng Hunyo taong 2014. Sa loob ng ilang oras, sumuko si Revilla sa korte. Si Bong Revilla ay napawalang sala sa Pandarambong at pinalaya noong ika-7 ng Disyembre taong 2018, ngunit kinakailangang ibalik sa gobyerno ang 124.5 na milyong piso, $2 milyon, bilang sibil na pananagutan. Siya ay inakusahan ng 16 na bilang ng graft para sa kanyang umano'y papel sa paglilipat ng 517 na milyong piso, $10 milyon,
ng kanyang discretionary funds sa mga huwad na pundasyon hanggang sa lahat ng kaso ay ibinasura ng Sandigan Bayan noong 2021, gayunpaman, hindi pa niya ibinabalik ang kinakailangang halaga na hiniling sa kanya na ibalik bago siya mapawalang sala. Narito ang mga nagawang batas ni Bong Revilla Jr. noong nasa Congress at Senate pa siya. Matagumpay siyang tumakbo para sa ikatlong termino sa Senado noong 2019 at humingi ng muling halalan noong 2020. Inendorso ng Iglesia ni Cristo ang re-election bid ni Ramon ni Bong Revilla Jr. sa 2025 midterm elections, ayon sa Senador. 5 ngunit natalo. Si Rodante Dizon Marcoleta, ipinanganak noong ika-29 ng Hulyo taong 1953, ay isang Pilipinong abogado at politiko na isang senador-elect ng Pilipinas. Siya ay nagsilbi bilang kinatawan para sa SAGIP party list mula noong 2016 at nagsilbi bilang House Deputy Speaker mula 2019 hanggang 2022. Si Marcoleta ay ikinasal sa isang babaeng nagngangalang Edna. Si Marcoleta ay miyembro ng Iglesia ni Cristo at ang kanyang dating party list na si Alagad ay kilala sa pagkakaugnay nito sa denominasyong Kristiyano. Ang anak ni Rodante Marcoleta na si Pauli Henry ay nagsilbi bilang pangulo ng SAGIP party list. Siya rin ang host ng Net25 public affairs program na Saganang Mamamayan, for Citizens. Ito ang mga isyu tungkol kay Rodante Marcoleta. Isyu sa ABS-CBN franchise, utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipasara ang ABS-CBN, na kaalyado ni Rodante Marcoleta. Ipinagmalaki ni Marcoleta sa crowd ng campaign rally na siya ang nagpasara ng ABS-CBN. Sa isang campaign rally ng Marcos Duterte Unity Team sa Carmen, Davao del Norte, ipinagmayabang ni senatorial candidate Rodante Marcoleta ang pagpapasara ng ABS-CBN. Binanggit din ni Marcoleta na ang ABS-CBN ang isa sa pinakamalaking network sa bansa. Pinakamalaking network sa ating bansa, makapangyarihan. Kaya niyang ibagsak pati political career ng isang kandidato, pahayag ni Marcoleta. Ipinagmalaki niyang sinabi na pinasara niya ang ABS-CBN, mayabang niyang sinaad dahil kasama niya si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Inday Sara Duterte. Hindi po tayo natakot. Isinara ko po ang ABS-CBN dahil sa inyo. Ngayon pa ba ako matatakot? Kasama ko na si Bongbong Marcos. Ngayon pa ba ako matatakot? Kasama ko na si Inday Duterte, pagmamalaki ni Marcoleta. Isa si Marcoleta sa mga tumutol para sa renewal ng franchise ng ABS-CBN. Issue sa West Philippine Sea, pro-China daw si Marcoleta. Sinabi ni SAGIP Party List Rep. Rodante Marcoleta na wala, SEC, bilang West Philippine Sea, na nagsasabing ang lugar ay hindi makikita sa mga lokal na mapa dahil ito ay tumutukoy lamang sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa sa South China Sea. Binanggit din niya ang bilang ng mga land features na itinayo sa lugar ng iba't ibang claimant sa pinagtatalo ng tubig. Ito ay mali at hindi tumpak. Taliwas sa pahayag ni Marcoleta, kinikilala ang West Philippine Sea, WPS, sa mga opisyal na dokumento at mapa ng Pilipinas. Ang mga figure na binanggit niya ay luma na at hindi tama dahil kinakatawan lamang ng mga ito ang bilang ng mga outpost sa Spratly Islands, na isang bahagi lamang at hindi ang buong South China Sea. Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Narito Taiwan ang mga 1. nagawa ni Rodante Marcoleta sa Congreso.
Ang pumalit sa kanya sa sagip ay ang kanyang anak na si Paulo Marcoleta. May bumabatikos kay Rodante Marcoleta, bawal ang INC member pagpasok sa politika. Narito ang paliwanag niya mula sa panayam ni And I would Kataning. like to ask this, as a Filipino and as a member of Iglesia ni Cristo at the same time, ito tanong ko, bakit, ito po kanina pa ho lumalabas dito yung mga tanong na yan eh. Pwede po bang tumakbo sa pagkasenador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? First of all, are you a member of the Iglesia ni Cristo? Gusto ko lang munang just to set the record straight. And number two, yun yung tanong na pwede po bang tumakbong senador ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo? Unang-una, kailangan malaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay mo sa iyong malawak na program na ako'y membro ng Iglesia ni Cristo. At generally speaking, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay hindi pwedeng tumakbo sa politika. Ngunit kapag ikaw ay pinayagan, ikaw ay binigyan ng permiso para tumakbo sapagkat yun ay doktrina sa Iglesia ni Cristo, kinakailangan lahat ng gagawin mo ay ipagpapaalam mo sa pamamahala ng Iglesia. Kapag ikaw ay pinayagan, doon ka lamang pwede na tumakbo. Pag hindi ka pinayagan, ay ikaw ay dapat magpasakop at sumunod ka kung ano ang kanilang pagkapasyahan. Sa madaling salita, kayo po ay nagpaalam at kayo po ay pinayagan. Tama po ba yung pagkaintindi ko, Kadante? Tama ka, Tunying. Ako ay nagpaalam sa pamamagitan ng pagsulat sa kanila at binigyan naman nila ng pagpayag yung aking pagsulat sa kanila at yung kadahilanan kung bakit ako ay nagpasyang tumakbo. Dudugtong ko na rin, mabuti na rin ito na maunawaan ng ating mga kababayan. Sabi niyo nga kanina, generally speaking, bakit po ba quote-unquote, dinidiscourage na pumasok sa magulong mundo ng politika ang isang INC member? Kung meron mang, kung gusto niyo po sagutin yan. Pangkaraniwan siguro, nasabi mo na rin ang dahilan, Katunying, talagang ang politika ay na mahirap puntahan sapagkat sabi nga natin ito ay napakarumi ang politika sa maraming kaparaanan. Siguro, ito palagay ko lamang naman, kaya naging kautusan siguro sa iglesia na wag na lamang lumusong sa pamumulitika sapagkat sari-saring intriga, sari-saring dumi ang ipupukol sa iyo, baka mamaya ay hindi kayanin ng miyembro at maging dahilan pa ito ng iba't ibang problema na dumating sa kanyang buhay. Tingin ko kaya siguro nagkaroon ng ganong klaseng general instruction na hanggat maaari ay huwag nang lumusong sa politika ang isang miyembro ng iglesia. Opo. Okay. Noong ika-8 ng Oktubre very well said, 2024, naghain si Marcoleta ng kanyang kandidatura para sa 2025 Philippine Senate election bilang isang independent candidate at isa sa mga kandidato ng Duterte senatorial slate. Siya kasama ang 7 pang kandidato ay nakatanggap ng formal na pag-endorso mula sa kanyang simbahan, ang Iglesia ni Cristo noong Mayo taong 2025 araw bago ang halalan. Sa kabila ng patuloy na paglalagay sa labas ng nangungunang 12 sa mga survey sa pangunguna sa halalan, ito ang pinanggako ni Rodante Marcoleta sa taong bayan. Ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Akala mo naman ang galing sa bulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Tandaan po ninyo, isasabihin namin sa gabing ito, talagang tatanggalin nila ang Vice President. Isa lang paraan para mapigilan natin ang kanilang binabalak. Yung team na yun, ayaw na nilang makauwi si Tatay Digong dito sa ating bansa. Pero merong isang team pipigilan
yung kanilang kagustuhan, PDP laban. Si Marcoleta ay nahalal bilang senador, na pumwesto sa ika-6 na may higit sa 15 milyong boto. Sino si Bam Aquino? Si Paulo Benigno, Bam Aguirre Aquino IV, ipinanganak noong ika-7 ng Mayo taong 1977, ay isang Pilipinong politiko na nahalal na senador ng Pilipinas kasunod ng halalan sa Senado noong 2025. Isang miyembro ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino, KANP, siya ay dating senador mula 2013 hanggang 2019 at bilang Deputy Senate Minority Leader mula 2017 hanggang 2019. Ipinanganak sa kilalang pamilyang Aquino, nagtapos siya bilang valedictorian sa Ateneo de Manila University noong 1999. Nagsilbi si Aquino bilang chairman ng National Youth Commission mula 2003 hanggang 2006 sa ilalim ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Lumahok siya sa iba't ibang dokumentaryo at pelikula at naging presidente ng social enterprise na Microventures, Inc. Si Aquino ay nahalal na senador noong 2013 sa ilalim ng Team Pinoy, na namumuno sa Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, at Committee on Youth, 2013 hanggang 2016, at kalaunan ay ang Committee on Science and Technology, 2016 hanggang 2019. Siya ang pangunahing sponsor ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ano ang mga nagawa ni Bam sa unang termino niya sa Senado? Sa 16th Congress, 2013 hanggang 2016, pinamunuan ni Aquino ang Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship, na nakatuon sa suporta para sa micro, small and medium enterprises, MSMEs. 44, ang unang Republic Act, RA, ni Aquino na pangunahin niyang itinaguyod ay ang Go Negosyo Act, Lit. Transl. Go Business Act, RA No. 10,644, na pinagtibay noong 2014, na nagtatag ng negosyo centers, mga sentro ng negosyo, sa buong bansa upang palakasin ang mga maliliit na negosyante at tumulong sa mga negosyo sa buong bansa. Siya rin ang nag-co-author at nag-sponsor ng Philippine Competition Act of 2015, RA No. 10,667, ang unang komprehensibong antitrust law ng bansa na naglalayong pigilan ang mga monopolistikong gawi sa pagbaba ng presyo. Kasabay nito, pinamunuan ni Aquino ang Senate Committee on Youth, kung saan tumulong siya sa pagbuo ng Sangguniang Kabataan, SK, Reform Act of 2015, RA No. 10,742, na nag-overhaul sa sistema ng Konseho ng Kabataan at nagpasimula ng anti-political dynasty na probisyon isang una sa batas ng Pilipinas. Sa 17th Congress, 2016 hanggang 2019, si Aquino ay panandaliang nagsilbi bilang chairman ng Senate Committee on Education mula Hulyo taong 2016 hanggang sa ang mga miyembro ng Liberal Party, kabilang si Aquino, ay napatalsik mula sa mayorya ng Senado noong Pebrero taong 2017. Bilang tagapangulo ng Komite ng Edukasyon, siya ay isang may akda at pangunahing sponsor ng Senate Bill No. 2017, RA No. 10,931, na nagbibigay ng libreng tuition sa mga universidad at kolehiyo ng Estado. Pinangunahan ni Aquino ang panukalang batas na ito sa pamamagitan ng Senado, pagtatanggol nito sa mga debate at sa panahon ng Bicameral Conference, hanggang sa naratipikahan ito ng Kongreso at nilagdaan bilang batas noong Agosto taong 2017. Pagkatapos lumipat sa minority bloc, si Aquino ay naging chairman ng Senate Committee on Science and Technology. Sa tungkulin ito, siya ang pangunahing may akda ng Balik Scientist Act, Transl. Return ng Scientist Act, RA No. 11,035, na pinagtibay noong Hunyo taong 2018, na nag-institutionalize sa programa ng Department of Science and Technology na nag-udyok sa mga Filipino scientist na bumalik mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng allowance sa pananaliksik, at iba pang mga benepisyo. Ini-sponsor din ni Aquino ang Innovative Startup Act of 2019, RA No. 11,337, para mag-alok ng mga insentibo at alisin ang mga hadlang para sa mga nagsisimulang negosyo, at itinulak ang batas para buksan ang sektor ng telekomunikasyon sa mas maraming kompetisyon. Mamaya ay ang Open Access in Data Transmission Act, bilang bahagi ng mga pagsisikap na pahusayin ang mga serbisyo sa Internet.
Aktibo rin si Aquino sa iba't ibang hakbangin laban sa kahirapan at proteksyon ng mga mamimili noong kanyang termino sa Senado. Noong 2016, ipinakilala niya ang Senate Bill No. 357, na kalaunan ay naging Zero Food Waste Act, upang lumikha ng pambansang food bank scheme na magdadala ng hindi nabenta o labis na pagkain mula sa mga restaurant at supermarket sa mga mahihirap sa halip na hayaan itong masayang. Hinangad ng panukalang batas na italaga ang Department of Social Welfare and Development bilang isang coordinator sa pagitan ng mga food establishment at mga akreditadong food bank, kasama ng mga parusa para sa mga sadyang sumisira sa pagkain na angkop para sa pagkain. Nang maglaon ay ikinalungkot ni Aquino na nadiskaril ng maling impormasyon ang panukalang ito, matapos ang mga online na post na maling sabihin na gusto niyang pakainin ang tirang pagkain sa mga mahihirap na tao. Hindi matagumpay na hinanggad ni Aquino ang muling halalan noong 2019 sa ilalim ng 8 diretso na ang buong slate ay natalo. Una niyang binalak ang isa pang pagtakbo noong 2022 ngunit sa halip ay pinamahalaan ang kampanya ni Leni Robredo sa pagkapangulo. Muling tumakbong senador si Aquino noong 2025 sa ilalim ng koalisyon ng Kibam at nahalal sa pangalawang hindi magkakasunod na termino. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang manatiling updated para sa mga bagong content natin. Maraming salamat sa panunood.